October 4th, 2021, 5:08 p.m. So, i-click na ko ning Zoom link. Pait kay ning life na walay wifi. Gikan ko sa Gmall Torrel. Maglingaw-lingaw lang ko og laag. Tapos karon Zoom na, kapoy, struggle is real. Ikapoy na ko. Piting dugaya, lag. Bad trip. No video lang ko ani Chay. Recently posted the topic that I will be discussing this afternoon. This is just a brief meeting because I want you to study more, to read more about the voice. No, when you say the voice, in your Filipino, ito yung tinatawag na kaanyuhan ng pangungusap. No, kaanyuhan ng pangungusap. May pangungusap na tinatawag nating karaniwan at ikaraniwan. In English, this is also known as voice as one of the properties of the verb. Ibig sabihin, this has something to do with where in the sentence you are going to put the emphasis. Yun lang siya. Kasi diferensya na no? Kung unsa to ang imong ginabuhatan o kung baga diin, no? Gina-emphasize nimo sa atong pag-istorya, that has something to do with how you are going to deliver your message and how it is being received or conceived by the receiver. Parang di mo banda diya kay okay. Kagigil. We are 29. What the fuck? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, ganang pwede man makasulod ang BSHM, sir, na Wala may klase karon. Basta walay conflict, pwede. ay sige, sir. Wala, sir. Wala may klase karon sa ano? Wala, sir. Okay. Ma'am Aya yata mo no, dapat. Wala, sir. Every Tuesday o Thursday ang uban na mo nga klase, sir. Okay. Mayo noon kay para di magsabay. Gani, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Ilan na ta? 40.
Afternoon, sir. Good afternoon. Wala naman siguro musulod, no? Okay, so let's start so that we can dismiss earlier para napakoy time para manihapon unya before the second set comes in. Para makapanyapon po mo. Yes, sir. Isa nang vivo diyan. Sel. Okay. Sama na. Palungon Speed na game. ba? Nahulog ang... Mute sa imong speed game. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so good afternoon everyone. Let's start with who can lead the prayer? Isa pwede mag-ampo. Saman. Sige, ako na lang. Sige, ako. Sige, Jen. Sige, Jen. Sir, ako. Ako na lang, sir. Sige, Jen. Labing bala ang amahan, niya kami kalantak na o Diyos, na magataka sa amo ang lesson sa academic o Diyos. Ikaw magagiya sa matag ko sa kanamo o Diyos, kasi mo man ikaw mag-aabli sa labutan o Diyos, laban sa mga instructor o Diyos, nga ikaw mag-bless ka niya, mag-auban ka niya, magagiya usap ka niya, sa pagbatbat sa iyahang lesson o Diyos, o sa matag ko sa kanamo nga. Igatisok mo gayud ka na mo ang iyahang mga lesson o Diyos, nga kami gayud nakasabot. In the mighty name of Jesus Christ, Amen. 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 Okay? So, thank you, Jen. May ni si Jen kay Murad, ang tingog palang daan Murad paminaw na sa Ginoo, no? Okay, so as I have said, I already posted. Sir, tingog din mo, sir. Sa Jan. Okay lang, Jan. Ha? Basta, bahala kung sa akong tingog, basta maminaw ka dyan. Okay lang. So, as I had said a while ago, I already posted a very brief definition of our topic this afternoon. It's all about one of the properties of the verb. Pag sinabing properties of the verb, it has something to do with the tense, the voice, the mood, and person and numbers. Yun what we were talking previously about singular and plural, that is number, no? Ibig sabihin kadaghanon sa atong ginahisgutan. Okay? So when you say tense naman, that is verb yan. So when you say tense, it has something to do with the time of when the action is being done. So yan nandiyan ang tinatawag natin present tense, the past tense, and the past participle. Or we have also progressive sentences. When you say present, alam na natin yan. So, in your Filipino, that is pangkasalukuyan. The past is pang nagdaan, and the future is pang hinaharap. So, yung progressive, yun pang continuing. Sometimes, di ba, can you remember may mga verb tayo na may ing sa tumoy. Progressive tense yan ang tinatawag. Ibig sabihin, continuous siya. So, continuous. So, it might have been started, the action started kahapon o karon and still continue to go on. That is progressive tenses. Okay? May ing kasagaran. Okay. Try to listen because this is also an application of the farmer's work na to, singular and plural. Kasi pag hindi nyo naintindihan yung farmer works at saka farmer's work, medyo mahirap-hirap itong voice na tinatawag. So again, in your Filipino, voice is tinatawag kayarian ng pangungusap. When you say kayarian ng pangungusap, mayroon tayong tinatawag na karaniwan at saka di karaniwan. In English, that is voice. So when you say voice, nakapost sa LMS niyo nakalagay diyan, no? Voice is that property of the verb
which shows whether the subject of the verb acts or is the one acted upon. Okay? Usbo na ko, ha? So just tell me kung, sir, medyo malabo. Kaya atong i-discuss in a simplest discussion. So again, when you say voice, that is the property of the verb which shows whether the subject of the verb acts. When you say acts, gani, siya ang gumagawa ng action. Halimbawa, sabihin ko ngayon na Joseph is listening. So, si Joseph, siya ang gumagawa ng action na listening. Okay? Yan ang tinatawag natin the subject of the verb acts. Okay? Acts. When you say the other way around or yung kabaliktaran, the verb or the subject of the verb is the one acted upon. Excuse me, sir. Upon. Yes. Naday mo sulod sa chatroom, sir, pa-accept daw. Boy, nahimo nag-admin si Sir Marco, ha? Thank you, Mark. Salamat, Ray. Salamat. Ligsan ka dra. Palaban magkaklod. Ligsan ka dra, Brad. Okay. So, by the way, ang sinasabi ko kanina, we are on the topic na properties of the verb. Okay? Ulitin ko lang ng sandali, ha? Properties of the verb siya, ibig sabihin, ang tinatawag nating properties of the verb ay tungkol yan sa tense, tungkol sa mood, at saka tungkol sa voice, number ng isang verb. When you say number, singular ba siya o plural? When you say naman tense, when it tells the time when the action is being done, so nandiyan ang present, past, at saka past participle or progressive tenses. Now, ang atong focus karon is the voice. When you say voice, dalawang klase yan. Mayroong active, mayroong passive. Okay? So, the term itself will tell you kung anong klase siyang sentence. So, active gani, ang subject ang gumagawa ng action. Yung tinatawag natin, sinabi ko kanina na the subject of the verb acts. Siya ang gumagawa ng action. Halimbawa, kung sa Pilipino pa na ninyo, di karaniwang pangungusap. Ang bata ay naglalaro. Sino ang naglalaro? Ang bata. So, the subject, which is bata, is the one doing the action. Intindihan niya? Active yan. Active. Pero pag passive, gani, kung sa tao pa na, kabalo mo ang tao nga passive? Kana bang pauyon-uyon lang sa panahon? Wala lagi libog, pero sige lang, sakay-sakay lang, yan ang passive. So when you say passive naman, kabaliktaran yon. The subject of the verb is the one acted upon. So baliktarin natin yung kaninang sentence natin, ang bata ay naglalaro. Baliktaron daw nato, ang naglalaro ang bata. Okay? So yan ang active passive. Sa Filipino ninyo, kaayusan ng pangungusap. Para di mo malibog ba, no? Pa-accept daw si... Mayon sa inyo, mayon ninyong klase kay may mga abogado mo. Tigpasulod. Wala ko nag-mean sa mo, Claude. Joke lang to. Okay. Excuse me, sir. Ano sa sa passive, sir? Ang passive, ang active muna, ang active is the subject of the verb acts. Okay? By the way, naka-post yan sa inyong LMS, no? Itong subject, itong topic na ito. So, ang sa active, the subject of the verb is the one doing the action. So, sa Filipino pa ninyo, ang bata ay naglalaro. That is active. Okay? So, ang passive naman is the other way around. The subject of the verb is the one acted upon. Okay? Baliktarin natin yung bata ang naglalaro ang bata. So, unsay kalahian manggod nganong naingana sa sir. Technically, ang sentence kasi kahit baliktarin mo, yun pa rin ang ibig sabihin ng sentence, kung anong idea ang kanyang
gusto ipalabas. For example, ang bata ay naglalaro ang bata. Pareha lang man, di ba? Pareha lang ba? sir. Ah, Rest on say, Yes, sir. sir. Kayo, sir. same ra kaayo. Okay. Pero nganong kinahanglan pa man nato nga naibaliktad-baliktad? Kasi sometimes may mga point tayo na sa isang sentence natin, pag sinasabi natin ang isang bagay, may gusto tayong ibigyan ng diin or emphasis. Okay? So sinabi ko na ang bata ay naglalaro. Sino ang ini-emphasize doon? Di ba ang bata? Na? Okay. Naglalaro ang bata. Ang ini-emphasize naman doon, ang kanyang laro, ang kanyang aksyon. Okay? Tawa mga dyan. Na, pareho lang, no? Ang bata ay naglalaro ang bata. Pero parang sa joke nga, kung sa may pilion ni mo, Ben, dapat pangunta na, Ben. Kung ikaw papilion, Ben, pareha lang, o sa kalahian o sa pilion ni mo, ang libat nga gwapa o gwapa nga libat. Ang commercial lang para mawa niyong katulugon. Ako lang, sir, no? Vote Piliyon lang na ako, lang, sir. parehas lang, sir. Pareha lang? Ang gihapon padulong. Libat lang yapon. Dili. Lahi. Libat siya, di mas libat ka. Dili, oy. Lahi kalahian sa ilang duha. Pareha lang ko na sa voice na to. No? Ang voice na to nga topic, ang emphasis diha, mao'y maglahi sa sentence. No? Ang bata ay naglalaro ang bata. Ang bata ang naglalaro or the child is playing, the child is being emphasized. Pero ang ano naman, ang naglalaro ang bata, ang laro or the action of playing is the one being emphasized. So sa tayo mo, Chan, libat nga gwapa o gwapa nga libat? Both, loya, sir, both. Both, iya ha? Kay puro daw libat. Piliyon na Dili, oy. lang, parehas lang. Dahil kalahian. Dahil kalahian. Ako papilion, dito ko sa libat nga gwapa. Ano man? Kay kung ingon ka karon nga gwapa nga libat, uy, gwapa oh. Ay, libat man. Pero katong isa, uy, libat oh, pero gwapa. Oh, di ba? Oh, mo nang emphasis ingon ako. Kamo jud. Digin mo ka mamili ba? Di ba? So, that is an example. It was a joke, but pero it can relate to that topic. Na where in the sentence we are going to put the emphasis. Yun ang voice. Okay. So, diri, bantayan lang ninyo diri ang tense niya o ang iyang pagka-construct, ha? Sige lang, inay-inayo na nato kay medyo confusing siya because there are lots of things you are going to consider. Okay. Pag reconstruct mo ana sa sentence, there are some few things that you need to remember. So for example, nandiyan sa inyong sentence. Ang example ng active ay ganito. Balik na kay farmers. Okay, sumpayan na tabi. The farmer works ano si trabaho niya? The farmer is working At the park. at the farm. Ano sa ba? In the field na dapat, sir. Grabe, works lang yapon si farmer. Dili na siya mag-work, mag-harvest na po siya, ha? The farmer. Rest day, sir. Rest. Rest ba, bro? Nana po siya ipahuway. Harvested. Oh, tana to. Wala ka, Harvested. word naman na. Just example. Fruits in the farm. Okay. So diri, we have the subject. Subject yan siya. Ito naman ang verb. So,
para di mo makuan, doer ang tawag na to, ana, no? Doer. Okay, doer, verb, transitive ba o intransitive? Verb, and then, dito ang receiver. Na, ana ng ang sequence, ang pasunod ba? Kumbaga, in your mathematics, that is the formula again. So, doer, verb, receiver. Yan ang active. Ang passive, baliktaron na to ni. Sige daw, kamo baliktad. Oh, ikaw daw siyan. Ikaw Christian, wala ka katubagan niya ka gwapa nga libat ug libat nga gwapa. Sir, pa-accept daw si Juan, sir. Kenneth Nazareno. Wala man po siya nag-kuan diri, ha? Wala man siya nag-request. Sige, sir. Ignon ako kung na-request na siya. Basig wala pa niya na-send. Oo. Dagan naman dito, no? 62. Okay. By the way, yung sa sinabi ko kanina, medyo, kung na-confuse pa kayo, try to ask me, kay we will do a lot of, I'll give you some of the exercises and examples, more examples, para mas maintindihan. Okay, so the farmer harvested fruits in the farm. Okay, so ano ang farmer, ang tawag natin is doer. Kasi who is doing the harvest? The farmer. Okay, ito yung action niya, verb niya, ginagawa niya, harvested. So, may katukoy naman siya sa trabaho sa farm, nag-harvest na siya. And ano yung harvest farmer? Yun ang receiver. So, fruits, particularly fruits, ang receiver. Now, you might not include everything in the sentence para lang gawing receiver. So, kung ano ang sinasabi dito na verb, kung sino, halimbawa, tanungin yung sarili niyo, anong ginagawa niya? Nag-harvest. Anong hina-harvest niya? Fruits. So that is the receiver. Okay? Now, pagbaliktarin mo ngayon, ang passive ay ganito. From doer, verb, at saka receiver, magiging ano na siya? Receiver plus verb, doer. Verb be plus past participle of the verb. Ayan na ngayon, no? Medyo mababa. Plus doer. Huh? Okay? So, mas mataas ang passive. Kasi marami kang i-consider. Okay. So, based on our example for the active voice sentence, the farmer harvested fruits in the farm. Okay? So, baliktarin mo ngayon. Unahin mo ang receiver. Anong receiver natin dito sa sentence? Fruits. Okay, fruits. Pwede lang fruits lang muna kasi ang in the farm, pwede mo yan ilagay dyan. Yes, fruits in the farm. Or pwede mo yan ilagay sa dulo na ng sentence. Okay? Fruits. So, anong fruits? Variety siguro ng fruits na yan. Marami. Marami. So, pass up. Ano siya? Singular, plural? Plural. So, ang sunod daw natin, dagdag daw natin ang verb be. Ano ba yung verb be? Is, are, was, Sir, try ko, sir. will be, shall be. Kinsa sige? Was. Kinsa mag-try? Aware. Let's go, try na. Marvin? Sige, Vin. Asa naman to si Marvin? Ingon siya mag-try. Pakimute ko sa mic sa ubahan. Thank you. Pakimute palihog. Try doon ako sa passive, sir. Sige. Kasi Nagawala-wala. Okay. ako, sir. Sige. Sige. Hey, ikaw, Mike? Ito lang. Wala yun, sir. Sige, Mike. Sige, Mike.
Sama ni Michael. Ay, Example nagtago mo mo ko, na. sir. Sige, sige Mike. Tunayan, Mike. Wala bitay passive, sir. masuko o mali. Sige. For the Passive. passive, sir, the fruits has been harvested by the farm and the farmer By the farmer by the farm ba? farmer. Pwede. Farm. Oh. Oo. Okay to, Sa- sir. Okay siya. Tama to siya pag-reconstruct. But- Kaya lang sa mga technical, sa mga tenses Yes. niya dito medyo mali. No? Sa tenses lang. Okay, Okay. sir. Roots. Kasi ang tense mo, ibabatay mo rin yan dito sa given. Okay. So ano bang tense natin dito? May ed. Past tense siya daan. So pag present tense ang nilagay dito, present tense din ang ilagay natin. Dito, pag past tense siya, past tense din ang gagamitin dito. So ano bang past tense? Ano bang verb na past tense na marami? Dili mo magpili. Past tense man siya. Anong past tense ng are? Where. Tapos, isumpay lang nimo ang past participle ng harvested. By the way, can you remember what past participle form of the verbs are? Naalala niyo pa kung ano yung past participle? Yun ang tinatawag nating third form of the verb. Okay. Nagkanta i-review ani ha. So paminaw lang. And then ask question para nga ayaw pag hilom-hilom kung medyo na-confuse, ha? So, ang past participle ay ganito. Iti, past participle. Tulad ng sa regular verb, kasi mayroon tayong dalawang klase ng verb, regular at saka irregular. Ang regular na verb are those verbs that you are going to add only D or ED in forming their past and past participle. So walang problema kasi D at saka ED lang pala ang kanilang dinadagdag. For example, work. Ang second form, past tense, work. And then ang third form niya is work pa rin. Work. Okay? So dito tayo sa third form. Okay? Walay problema lagi ang ang ingon ani. Pero how about the irregular verb? Okay. Ang irregular verb katubang maglahi yun siya, no? Go. Anong past tense ng go? Went. Goes. Went. When. Ang past participle? Go. Ko pasiklod, pero mali. Gone. 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 Okay. Gone. Muragot ninyong ex good gone. Okay. Go, went, gone. So this is an example of regular verb and this is an example of irregular verb. Regular. But be reminded also that there are verbs that do not change. Okay? That verbs that do not change. For example, anong past tense ng set? Set. I-set mong table. Seted. Seted? Same lang, sir. Set. Set pa rin. At saka dito, set. Wala mo siya, sir. Example yan ng mga verbs na hindi nagbabago talaga kahit past tense nila. Okay? So tatlo, may irregular, may regular, at saka may verbs that do not change. Okay? Sama ng mga naunga na oy murag problemado naman pagani ka kasugod. Okay. So medyo marami lang siya, no? Medyo marami lang siya i-consider. So you have to be reminded of lots of rules in your grammar before in transforming active to passive or the other or the vice versa. So the farmer harvested fruits. So sabi natin doer plus verb plus receiver. Yan lang ang active na formula. Doer plus verb plus receiver. Pero sa passive, marami. Receiver plus verb be plus past participle of the verb plus doer.
Okay, fruits. Unahin natin ang doer dito. Receiver. Di ba ang receiver natin is fruits? Siya man ang gina-harvest. Bakit tinawag siya na receiver? Kasi siya ang nag-receive ng action na harvested. Kung sa man na yung gina-harvest daw sa farmer, fruits. So siya ang nag-receive, siya ang receiver. So fruits plus verb be. Dito ka magbatay ngayon kung anong gamitin mong na verb be. Tingnan mo dyan muna. So fruits, plural. So diri ka sa plural. Between are and where. So kaya lang, harvested ang given which is in the past tense. So past tense din ang verb be na gamitin mo. Were harvested. By the farmer. Kasi man ang may background. Si George. George, paki-out muna ng background, George. Okay. By the farmer in the farm. Yan. So, receiver plus verb be plus past participle plus doer. Yan na. Nabuhang na ko. Excuse me, sir. Yes, Steph. Pa-accept daw mong classmate, sir. Binako. Na-question ako. Yawan na unta ko na. Wala, sir. Salamat, sir. Wala man gud sila nag-request po. Kabalo mo kay dili ko gusto mag-start man gud sa discussion ani nga ang uban ulahin na nagsulod ngano man mas mahimo nga lisod sa ilaha. Pag alanganin ka pagsugod sa discussion, mahirap siya, no? Mahirap siya. Pero kung naka-start yun ka sa discussion, mas dali lang siya sabton. So sige lang. Pakialalay niya lang sa uban ninyong classmate. Okay. By the way, I'll give you examples more in your LMS. Mag-exercises ta. Okay. Example. Another example. Ito na punta sa taas. Oy. Sige lang yung may 6 to 7 mamaya. Pwede pa man, mamaya na lang kayo kung pwede kayo para dili mo na kayo daghan. Ay, alam ko na pala, I would like to share this to you because I am trying to reconsider your examinations results. Yung iba kasi hindi daw nakatapos pala kasi nag-vlog kasi daw kayo dahil sa sobrang dami yung pumasok sa LMS. Sabay-sabay. Sir, excuse me, sir. Yes, Jen. Sir, pwede ka nang ibaba gamay mong kamera, sir. Kagi-copy mo gud ang hotong sa passive. Wa pa di ka na uman. Sige lang. Thank you, sir. Sige lang, i-post lang na ako na Jen sa sa LMS. Okay? So, pwede if you want to just listen karon, you can just listen. You can ask me for more examples. Pwede ko niyo i-PM or we will do a lot of exercises about this in the next meeting. Good morning. Good afternoon. Good afternoon, May. Anong ka Sabaan. Gani, sige lang. So, lag kay sir. nag-lag. Okay. Okay na, sir. Thank you. Okay na, sige. Pwede na ako, Erison? Sir, salamat. Okay. Maka good vibes man yung tingog ni Jen, good ba? Okay. The idea, for example, the idea of quality circles. Kani siya example naman ng passive. Ng passive. Circles was conceived by Filipinos. Mas dali i-transform ang passive into active kasi doer plus verb plus receiver. Ana lang. Okay. Active ito.
So sa passive, basta yung unahan niya ang atong kuan ha, Sir, ang naman atong na sa link mo sa LMS. oo. Oo. Sige, sige, ang kaning example wala ni siya pero sige lang. Kay ato lang yung daganon ang pan. Basta timan-an lang ninyo katong formula. When you are trying to construct sentence into active, anong isipin nyo? Active. First, you are going to find to state the doer, and then plus the verb plus the receiver. Yun ang active. But when you are going to transform the active sentence into passive, you need to follow this formula. You have to state first the receiver plus the verb be plus the past participle of the verb plus the doer. Yun. Sige. This is an example of passive. Nga naman, kung sa ganit ni siya, the quality of the idea of quality circles. Yan ang receiver. R lang ha, R. Yan ang receiver. Okay. Ito ang verb be. Ito ang past participle ng verb. Ito ang doer. Okay. So sa ganito, unahon na to, pag mag-active na ta, unahon na to ang doer. So automatic ang doer ang unahon. So huwag nyo kapihin niyang buy ha. Kasi mag-buy pa mo diya. Filipinos. Sir, Yes. Filipinos, Yes. Sige, Jill. conceive the idea of quality circles. Oo, okay, mawala naman yung verb be. Okay? Okay. Ano yon, Jean? Conceive? Filipinos conceive the quality Ano siya? May id siya or wala? circle. May id siya o wala? May id o wala? Meron, sir. Meron kasi was. Ha? Past tense man siya. Kung may given, mo to inyong subayon. Okay? Okay lang mo diha? Yes, sir. Pero masulubon magod ang mga naong ba? No, na problema na si Raven sa iyong action niya oh. Okay. Filipinos conceive. Mayroon siyang D. Ha? Pero halimbawa dito kung ang nakalagay dito is halimbawa is lang ha. So wala siya anak lang siya. Okay? So was man siya dire. Una siya may D siya. Conceive, isumpay lang siya. The quality, the idea of quality circles. Ano lang. So mas dali siya, no? Mas dali siya ang passive na i-transform mo into active. Kaysa active ang given tapos gagawa ka ng passive form, medyo marami ang iyong i-follow. Kasi marami siyang formula. Sa active, tulura. Huh? Doer, verb, or action, and then the receiver. But in passive, you need to state first the receiver plus verb be plus past participle and the doer. So diri mo posible nga diri mo malipat oh. Kay nga tan-awon pa man di ninyo. Ha? Oh, okay. So apila di ang number, ang tenses, tanan. Yes, Jen. Anang letter A sa the idea of quality circle, sir. Unsay pasabot ana niya? Kanang A, sir, tapos na kay murag ibutang equal. Active na Active. pasabot ana, Active, sir. oo. Okay po. Thank Active you. equals passive. Okay, sir. Thank you. Okay, salamat sa pagpangutana kay basi mao po na pangutana sa uban. Sabtan, Mike. Marag lingo man kadiya, Mike.
Ay, minor ako. Naminaw ra ko sir, kiwa ko kasabot. Okay na. For example, ayahay kayo sa Sir Bulao, okay, nasa iyang farm. Ay dapat ani si Sir Bulao is harvesting in the farm. Asa man nga farm? Sir, wait lang. Ay usa man. Sir, mangutan ako sir ba naman ko nagchat sa ko bali nalibog lang siguro siya sir nga. Ang una manggod daw sa sir sa passive is di ba ang receiver daw tapos nga nung naging doer daw. Sa kato ay feeling na ko sir kaya ang ihaga ning ginapasabot sir kaning sa Filipino conceived the idea of quality by circles. Oo. O sa ganiha yata sir yung pagsabot sa imuhang passive sir is dapat una si doer. Receiver. Okay sir. Ayan na lang ninyo active equals doer plus verb plus receiver. Passive equals receiver ang R ha, plus verb be plus past participle plus doer. Okay sir, thank you sir. Busy kay si Joseph nagduko-duko og sulat. Sige lang sir, butang na ko sa LMS ni. Okay, next example. Pag hindi niyo siya masyadong maintindihan, i-relate niyo sa Filipino kasi sabi ko nga dati, mayroong counterpart when we are talking about grammar, there is always a translation or counterpart translation in Filipino and even in your vernacular or your vernacular sa Bisaya. Okay? So, sa Filipino nga ito, this is what we call kaayusan or kayarian ng pangungusap. Mayroong karaniwan at di karaniwan na pangungusap. Okay? Next. Okay. Parang simple lang, ha? Japanese man ng hawd ani. Japanese have developed nuclear weapons. Ay, naaday wala na appeal diri has been, have been. Okay? So, Japanese have developed nuclear weapons. Ano siya? Active or passive? Active. Active, sir. Active, sir. Active, sir, active. si Sir Claude ba kay mura jud tag lang nag-training ko Active, katitipa na kay passive. Hindi, mga sir. Baka usa sa rotation gani Sir Claude kanang Permission, sir. oo kanang mutindog kag pinakalit nga pinagahi jud ba no. Snappy, sir, snappy. Oo. Ay, nanamugahi, sir. Ay, Christian ha. Basta gahi-gahi awan das Christian ana. Okay. Japanese have developed nuclear weapons. Dili siya passive, but active. Active. Kano man, ang action na to is develop. Kisa ang naga-develop? Ang Japanese. So, kung ang doer gani, makita ninyo sa unahan, that is active. Active. Doer man ni. Okay. Japanese. Kung saan lang i-develop? Ang nuclear weapons. So, mao ni ang receiver. Okay? So, active siya. Ato ni karong i-transform into passive. Sige daw, Chan. Pakita imong kagahi, Chan. Ako daw, sir. Ayun na, sir. Ikaw, Ben. Sige. Testing lang, sir. Let's Sige go, na. David. I-practice din kay sa Mr. Samson dahil mga question and answer. Kan. Ako, sir.
Nuclear weapons. Sir, na ako, Nuclear sir, weapons. sir. Paminawan sa Ako, nasa sir. si Ben. Next, si ano na siya, si... Next, sir. So, sige Ben, sige Ben. Okay. Nuclear weapons was developed by the Japanese. Goy, murag mapildi ta na sa Mr. Samson kung mo nang magtubag. Mali. Mali. Nuclear weapons, di ba? Ang sa passive unahon na to ang receiver. Where? No? Tama na siya. Kay mao man ni siyang receiver. Oh. Unsa pag mangutanan mo unsa pag determine sir kung mao na siyang receiver. Siya ang nagadawat sa aksyon. So tan-awon sa nimong aksyon, develop. Unsa ang gi-develop? So mao nang receiver, nuclear weapons. Kinsa ang nag-develop, mao na ang doer, siya ang nagahimo sa aksyon. Okay. So receiver plus unsa ganito atong kwan? Receiver Verb. plus verb B. Verb B. Receiver plus verb B. So ang verb diri himuan daw nimo og verb B. Unsa ang verb B sa have? Have been. Has been. Have been. Have been. been, sir. Pero tama to sir. Has Have been. Have been. Have na kay weapons man. Dagan man siya oh. No, di ba? Nagingon ko sa inyo ha. Sayon lang siya pero dagan mo bantayan. Kayo, di ka kabantay sa letter S, sabi ni mo has ang gamiton. Pero kay may letter S na siya, have lang gyapon. Have, sumpay lang nimo ang been, mao na siya ang verb be. Tapos isumpay nimo ang past participle sa developed, developed sa lang gyapon. Ha? Di ba? Work, work, work. Develop, developed, developed. Ano lang siya. Kung sa Pilipino pa ninyo, naglangoy, naglalangoy, Lumalangoy. sa sunod. Malangoy. Malangoy. Tumangoy, sir. Malangoy. Yan. Nalumos. Oh, tama. Bugoy, gini si. Kabalugid basta mga kinanto, gani. Ha? Anong nagtubag, ana ba? Nagagunit nagbaso siguro. Sunod lumsa, no? Naglalaba, nahutag sabon. Ana. Nuclear weapons have been. Anong di mo na ako butang have been? Have been. Developed. Tapos sumpay ang Developed. Developed by the Japanese. okay, developed. The past participle niya, na siyang PP. Tapos plus by. Japanese. By doer. Okay. By, okay, Japanese. Okay na? Sayon naman di ay sir, ingon ka ganyan, lisod. Dili lang mo mabantay sa verb B at saka sa tenses. Tanawon po ninyo, pag, halimbawa, pag magbali mo karon from active to passive, tanawon ninyo diya ang himo na ninyo nga subject kung plural ba siya or singular. Kay diya mo posible malipat. Okay? So if you are not conscious enough of the number, ibig sabihin ng number kadagahanon. Okay? One more example. Ay, hala. Alas 6 naman di ay. Okay, ganito. I'll post mga exercises sa inyong LMS tomorrow. Pero ano lang siya? Praktisan lang ninyo and then prepare your answers on next Zoom meeting. Ay, di rin na yung gumasiro, Yes, sir. sir. Ha? Kisay masiro. Kisay masiro si Christian? Ako, imposible. Imposible. Abi na kung ikaw iniinsulti siya nga masiro ka, kaingon pa ta kagwa pa ka nahanat. Lumsa sila, sir. Agay. Atik lang dyan. Headshot. Atik lang dyan, pero kung mo usay na truth hurts. Okay, so screenshot. May ni paborito ni Christian. Pero walay screen to iya, shot lang. Okay, so paki-open sa inyong mga nindot, mga gwapo o maanyag nga dagway. Di ba? Nakita na gyud ang mga gwapa-gwapo. Pakita po na imong naong din.
Sama ni si Mr. Samson, oy. Si Parcasio ba? Ilong tayo. Sa wala. Si. Okay. So, get ready. 1, 2, 3. Okay na? So, di rin lang ako magbase sa inyong attendance, ha? Based sa screen. Okay, Sir. so thank you for your attendance and God Thank you, bless. sir. Keep safe. Okay, sir. Safe. Bye, sir. Bye. Hey, sir. Salamat. Kasi na may classmate na medyo na-confused pa, so PG Dineros be kind enough to discuss with them. Okay? Sir, happy Teacher's Day, sir. Thank you. Cheers day, sir. Teacher's Day, sir. Uy, pasalamat. Happy ko, basta happy mo. Ingatan mo Teacher's ka happy, Day. di ba? Ma-post mo tayo sa LMS ang nakpuan. Ayayo, sir. Salamat. Bye-bye. I-post pa mo sa LMS, sir, no? Oo, wala pa. By the way, thank you for watching. I love you all.